Ito yung isa sa Holy Grail, sabi natin. Yung Holy Grail ng Philippine coins. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan din ako. Bilang isang collector ng coins at bilang dealer ng coins for the past 20 plus years, ang tingin ko dito ay nakakakabahan naman. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. So, nandito na naman tayo sa Dekada at puno na naman nating schedule ngayon at ang daming nag-walk-in, daming appointment, marami tayong nabili, mga coins. Ngayon, meron naman tayo appraisal services. So, nandito si Madam para, ano pangalan niyo, Ma? Vicky. Vicky, okay lang mo banggit ang pangalan niyo? Okay, Vicky. Okay, si Ma'am Vicky, may papakita sa ating coins. Oo. Itong una, collector din kasi father ko. Hindi ko naman pero siya collector. Collector. Oo. Coin and stamp collectors. Ano nga pa apelido niyo? Baka kilala ko. Hindi naman siya popular. Off the record. Hindi siya popular pero member ba siya ng Pinas? nakikita ko sa mga meron siya mga membership eh. Okay. Kung member siya ng Pinas, probably kasama ko siya sa club. Ay hindi, matanda na yun. Hindi. 1929 yung Pinas eh. So, whether it's before and then, kasama pa rin yan sa club. So, collector yan, fellow collector yan. Tapos, pero yung stamps we sold them. And mga half of the coins we sold also. Half of the coins? Oh, half of the coins. But you still have the coins? Around 4,000 pieces. Okay. So, mukhang marami tayong and this is just the tip of the iceberg. Hindi ko alam kung authentic o hindi authentic kasi hindi naman ako collector. Sabi dadalhin pa doon sa Amerika para ma-authenticate or meron na ba kayong pinakitaan nito? Nung namatay siya, actually may tumingin. Nagbigay na siya ng price pero 2001 and we have forgotten about it. 2001, kaka-member ko pa lang nun so magkano yung binigay niyang price mo? Hindi ko, basta 100 plus that time. So ito ay ito ay malolos na Republika Pilipinas, yung First Philippine Republic na coin, 1899, at ang denomination niya ay 2 centavos. Yan. So ito yung isa sa Holy Grail, hindi sabi natin. Yung Holy Grail ng Philippine coins. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan din ako. Tinitingnan ko pa lang, kinikilibutan. Ito yung isa sa pinaka hard sought, no? Bukod siguro sa 1906 na Philippine peso. Ito ay mahirap. Probably hindi kasing presyo ng 1906. Pero ito ay, kung totoo ito ay isa sa pinakamahirap na hanapin. Mas rare pa to sa 1906. So, totoo lang. At tingin ko yung presyo niya nito, undervalued ito. Yung presyo nito hindi masyadong na-appreciate pa. Hindi pa masyadong nag-appreciate pa. Hirap. Tingnan natin, silipin natin kung kung tunay ba to or hindi. Or silipin lang natin. So far, ang composition nito dapat ay copper. Mukha namang copper. Wow. So ma'am, marami pa kayong coins. Ito lang yung nilabas nyo. In the future ba? We will be selling, kaya lang. Gusto nyo lang ma-value. Okay, so pag ganun, pwede nyo rin akong engage pag value. And involved din ako sa ako rin yung specialist ng isang auction house. Ako rin nag-value ng mga coins nila. Okay. Tapos pwede ko rin kayong tulungan doon sa pagbenta. Kung kaya kong bilhin, siyempre bibili ko. Pag hindi naman, pwede ko kayong tulungan doon sa papakita ko sa yung list mamaya.
May dala ako. Okay. Tapos, may mga few items pa akong konti dito. Hindi ko alam kung, you might like to see. Sige. Titignan ko. So, dito muna tayo, no? Okay, ang masasabi ko dito parang ano tingin nyo? Drum roll, please. Kasi siya ay collectors before marriage o sa mga very young age nagko-collect na siya. So, medyo yun. Nagko-collect na siya. At a young age nagko-collect na siya. Okay. Sige, bago ko sabihin sa inyo yung dito. Roughly, kung ibebenta nyo, magkano? Hindi, wala ko. Wala idea. Wala, totally wala. Except yung dyan. Hindi namin sinel kasi we think, kasi naririnig namin na meron siyang special coin. So, he was talking about that. Kaya, hindi naman namin sinel. So, yan eh. Doon sa harapan niya, Republika Pilipina, 1899 yung nakalagay. Doon sa likod, 2 centavos, yung 2 sa gitna. Tapos may, bell pepper yata yan eh. Yung sa gilid. Ito, bell pepper yan eh. Hindi ko alam kung bakit naging simbolo ng katipunan yung So, Libertad, 2 centimos de peso. Yun yung tawag sa kanya. So, ang ko dito, bilang isang collector ng coins at bilang dealer ng coins for the past 20 plus years, ang tingin ko dito ay nakakakabahan naman. Wala bang drum. yan, mukha siya genuine sa akin. Yan yung aking personal opinion, no? As a collector, genuine siya. Although tama nga rin yung may nagsabi sa inyo na pinaka-universal na authority dito yung ipapaslab nyo siya sa US to. Wala ba dito sa Pilipinas? Meron. Merong service. Ba? Merong service. Nagpo-pull sila ng mga coins na papaslab. Di ba yun? Di ba nakaka-nervyos? Kasi you send it na Hindi naman, they deal with millions eh. Marami talaga. Maraming per month or on a monthly basis nagpapadala sila. I see. Oo. So, ang charge nito, kung hindi ako nagkakamali, is sinacharge na 2,600. Yan. Yun yung initial na niya. Ngayon, pag na-slab ito tapos napatunayang genuine, yung presyo niya kasi, kung high value ito, pwede magdagdag pa kayo doon sa slabbing fee. Yung basic lang yung 2,600. Pero at least, once may slab na kayo, ganito yun. Ganyan yan. Ganyan yan. Itong coin na to, ordinarily, pag hindi naka-slab yan, baka mga 5,000 lang yan. Pero because it's slabbed, and universally accepted siya, ibig sabihin, basta may ganitong slab, understand. Lahat naiintindihan versus parang certified versus na sabi ni Angelo Bernardo yan, genuine yan. Yes. It's more credible, to be honest, di ba? Although ako, credible na rin naman ako kahit pa paano. Pero yun universally accepted kasi ako, maraming kilala ako dito sa local circles, pero punta kang US, punta ka baka hindi ako kilala. Can I go to US and have it on yes. my own ko? Yes. Ganon. Sa Singapore ba meron din? Sa Singapore meron din daw. Meron. You can go to the coin shows. Tapos kayo yung magpa-slap doon. Meron na may booth sila, yung NGC, yung BCGS. Hindi ako tatimingan niya yung coin shows. Hindi yun ang world ko, pero titingnan ko. Yan, I can guide you through the process. Pero sa akin, pinaka-convenient talaga is ipadala nyo. Etong it's a company yung si Arman. Kung nanonood kayo ng Pinoy Pawn Stars, ito yung kasama ko dun sa na coin expert din.
sila, yung company nila yung yung MR Legacy pangalan, talaga nagpaslab sila. Kahit dun sa isang coin, sa isang episode, may pinaslab na Roman coin. Kasi nga, nagkaroon ng doubts sa authenticity. Yan, naslab naman. Bumalik after, ang turnaround nga pala nito is 2 to 3 months. So, kadigada, meron ba kayong coin o kaya paper money na gusto nyong malaman kung legit, kung tunay, at kung anong kondisyon? Pwede nyo siyang isubmit sa PCGS at sa NGC, mga third-party grader ito na nasa States. At meron po tayong local consolidator dito para dyan sa mga coins nyo. Ang MR Legacy po ay pwede nyo lapitan kung gusto nyo magpa-grade sa NGC o kaya PCGS. Andiyan po yung number nila sa baba. Tingnan nyo lang, kontakin nyo si Michael Tai o kaya si Arman Dimaranan, yung kasama ko sa Pinoy Pawn Stars. Magkano ang value niyan if authentic? Okay, ang value ito if authentic, syempre depende dun sa kondisyon niya. Oo. So ngayon, ang gagawin ko ngayon, i-grade ko to. Oo. Tapos titingnan natin kung anong kondisyon nito. Yung possible. So walang masyadong wear. Yun, which is a good sign. Pero hindi kita yung feathers ng kabila. Tapos meron konting meron konting wear dun sa gilid. I would say swerte na to kung magbe-very fine condition, pero most likely fine condition to. Now let's talk about grading yung sa results nito. Kung sa very fine ito, assuming na very fine, between $9,000 to $11,000. Oh. Yun yung bentahan nito. In an auction environment. Auction natin to. Kung fine condition, which is more likely, I would say mga kalahati. Oh. Yeah. Yun sa tingin ko. Ngayon, kung mahintay niyo yun from slabbing to auction process, would probably take you 6 months. Kung mahintay niyo yung process of selling it, you have to sell it. So outright, meron mga pwede mag-offer sa inyo niyan. Actually, meron Kaya lang sabi ko, nahiya rin ako, baka mamaya hindi authenticate, yung hindi genuine. At the same time, natakot din ako, baka masell ko ng solo. So, kaya I want to research first. Well, pag collector and dealer talaga, hindi mo na dapat i-worry kung mabibenta mo ng fake or hindi. Kasi responsibility nila yun. Hindi sila bibili. Responsibility ng alamin kung fake yan or hindi, meron kasi sa akin na parang babayaran niya ng, hindi ko ma-recall, exact amount, sorry, yari 250, parang ganon. Tapos kung 200 na o 250, hindi ko ma-recall. Kung mapa-authenticate niya something, pagka magdadagdag siya ng 50, something like that. So, pinakita ko sa kanyang video papa-authenticate niya magdadagdag siya 50. Parang 250 yung niya. Parang hindi ko masyado pero parang niya, let's say 250, tapos mag-a-add siya. Pero pag fake daw, isasoli niya. Sabi ko, sige, pwede na. Kaya lang, baka pero mabayaran ka na. Oo, sasoli. Kaya lang, sabi ko baka, kung hindi yun na ibalik sa... So, I wanted somebody like you na I can trust. Well, okay naman sila. Sa akin, for a raw coin, okay na to sa 250. Kasi, yung risk, yung nga lang pwede niya ibalik na. Wala nga problema sa akin. Kaya lang, ang worry ko, baka hindi yun ang bumalik sa akin. Ibig sabihin, kung may ganong terms, yun, parang play safe siya. Play safe siya. Kahit sa mismo, baka hindi pa siya sigurado. Pero siya magbili, okay lang. Ano niya lang yun, tapos sabi niya sa akin, of course, sabi niya, titignan ko muna yan sa personal. Siyempre, gusto ko yung nakikita ko. Katulad niya, nakikita ko na. So, yun. Sige. So, ayan, may pressuring yan. Yung iba kasi, yung 250 medyo na yan. Parang collectors, na yan. Yun na yung
Medyo mataas na yun actually. Tapos pag pinagrade niya, mabibenta niya probably. Lalo kung very fine condition to. Probably mas mataas pa. Baka double. Baka double nun. And again, risk niya yun. Kasi, kunyari na slab ka, pero hindi very fine condition. Kung fine condition lang. Yun, pwede pa rin yung pa-auction, pwede pa rin tumaas. Siyempre, hindi natin alam yung auction eh. Hindi naman fix ang value nito. Nagbabago yung value niya. Depende doon sa nangangailangan nitong particular coin na to. Pwede bumaba. It's all a risk. No? Pero sa akin, as a kung raw siya, tapos ganun yung offer, mas may additional 50 pa siya. Okay. Tingin ko maganda na yun. Check ko ulit yung message. Kalimutan ko kung 250 o 150. Basta gano'n. Maganda na yun. So, ako, interesado rin ako dyan. Pero, siyempre, ako na yung nag-value eh. So, hindi na muna ako hindi mo na ako mag-offer sa inyo. Unless, of course, kayo yung magsabi na, yung buyer ko, umayaw. Hindi ko, titignan ko uli yung message kasi nakalimutan ko eh. No? So, sige, so ito, good news for me. Yeah, good news yan, no? Yung kung kailangan niya ng tulong dun sa slabbing, yan dito ako, pwede ko kayong tulungan na without you going outside the country. Sige. Kasi may kaya pupunta ako ng Singapore, hindi rin. Mahirap din. Alam ko meron silang office doon. Yung NGC yata. Pero alam ko, hintay mo pa rin yun eh. I mean, pwede naman, oo. Hindi siya yung and then mag-membership ka, babayad ka ng membership pa. Meron, may membership fee yun. Parang annual fees. Ganun. Ang pinakamadali nga sa inyo, I would suggest is ganun yan. Pa-slab yun na lang local. Anyway, ito, patingin lang. Okay, this is gold. 1868 na 4P. Yan. Okay. Are you selling this? Not yet. Kasi pa namin, kasi marami nga susort pa namin. Okay. This one, kung sa gold lang, siguro mga 25 to. 24-25K. 1,000, no? In terms of collector's value, ang problema dito is clean. Tapos, baku-baku na yung at most siguro pwede may bumili sa inyo dito mga 28 to 30 sa beginning collector yan. Kayo magbibenta nyo, hanapin nyo kung sino yung buyer, mga ganun, 28 to 30,000, mga ganun. Yeah. Pero yung mabilis na mabibili nyo to is yung gold value, which is around 24. Yeah. Ito naman, matagal nakakalat dun sa may mesa ko. Tapos biglang nakita ko sa Okay. So yan, ito yung sinasabi natin ng gold coin. 4 pesos Isabel. 1868. So si Isabel is reyna ng Spanya na reyna rin ng Pilipinas kasi Spanish colony tayo nun. Ito naman ay yung Board of Governors meetings 1976. So tingnan natin kung mayroong certificate of authenticity. Meron, galing Central Bank. Yan. Sige. So ito ay probably yung resibo ng pagkabili nyo. Bili na niya. Pagkabili ni blur na lang natin yung pangalan kung nandito yung pangalan niya. Oo nga. No? 1,950 lang, no? Grabe. So, para sure tayo, siyempre, standard na dapat yan. Sinecheck natin yung sabi nila, hindi naman ako professional kasi hindi ako nag-gloves. Pero, yung mga gold, pwede ka na di mag-gloves dyan kasi hindi naman nagtatarnish yan. Ay, hindi pala, hindi na bubuksan. Okay, never mind. 90% gold. Ang weight niya is 20.45 grams. Pinaka minimum na makukuha nyo dito is around
Siguro mga 70 to 75,000. Yun pa lang yung bullion value niya. Collector's value niya, most probably mga 100, between 100 to 120 at least. Okay, People Power Revolution is around ano to? Mga 10 to 12,000. 1988? Tama ba? Yun natin. 1988 nga, 500 pesos. Magkano ulit? Mga, kano sabi ko? 10 to 12. Okay. Ito na lang. Maraming salamat, sir, at you are very kind at na-entertain ako mabuti. At thank you for all the assessment. At libre ako. Okay, sa Ginaldo. Anong year ito? At mga kandidato na. Palagi ko, ano to? Commonwealth period na? Parang kasabay nitong coin, parang naano siya kay Aguinaldo eh. Parang nagtatabi siya ng mga kay Aguinaldo. Kandidato del Pueblo. Ano na to? American period na to. Itong gusto ko pakita. Ayan, calling card ni Aguinaldo.